Ng lagay ng panahon, alamin na natin ang lagay ng panahon ngayong sa linggo ng gabi at bukas mula po sa Pag-asa. Panahon, patrol! Nagbabalik sa atin si Ma'am Charmaine Varilla, ang ating Pag-asa weather forecaster. Ma'am Charmaine, magandang hapon po sa inyo. Yes po, magandang hapon din po Sir Christian, maging sa lahat ng ating mga tipakinig at naritong ulat sa lagay ng panahon. Patuloy pa rin umiiral ang hanging habagat sa buong Luzon at Visayas. Magdudulot nga yan ng makulimlim na kalangitan at kalat-kalat ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Western Visayas, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon at Palawan. Sa nalabing bahagi naman ng Luzon at Visayas, iiral pa rin ang habagat na siya naman magdadala ng mga pulupulong mga pag-ulan. At sa buong Mindanao, localized thunderstorms naman ang aasahan, lalong-lalo ng asahapon. Sa pagiging kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning, kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Iba yung pag-iingat nga lang sa paglalayag dito sa may karagatan sa Northern Luzon at kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon dahil magiging katamtaman hanggang sa matataas ang mga pag-alon. Samantala, may bago tayong low pressure area na binabantayan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Huli nga yung namataan sa layong 1,800 kilometers silangan ng Eastern Visayas. At sa nakikita natin na senaryo ay posibleng pumasok ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ngunit wala namang magiging direktang epekto sa limang bahagi ng ating bansa. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-uulat sa Sakyang Pandagat. Iba yung pag-iingat nga lang sa paglalayag dito sa may karagatan sa Northern Luzon at kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon dahil magiging katamtaman hanggang sa matataas ang mga pag-alon. Samantala, may bago tayong low pressure area na binabantayan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Huli nga yung namataan sa layong 1,800 kilometers silangan ng Eastern Visayas. At sa nakikita natin na senaryo ay posibleng pumasok ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ngunit wala namang magiging direktang epekto sa limang bahagi ng ating bansa. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-uulat. Ma'am Charmaine, yung mga nabanggit mo lang area kanina na kahit nakalabas na nga ng PAR si Bagyong Inday, may mga uulanin pa rin itong I think Cavite, Batangas, yung mga narinig kong area. Hanggang gaano kalakas po ang maaaring asahan po ng publiko dyan sa mga lugar na yan? Ang ina-expect natin ng mga paulan dito less than 50 millimeters. So, hindi naman na po natin nakikita na makakadulot po yan ng malawakang pagbaha. Pero yung pinakamalalakas na mga pag-ulan po ngayong araw nandito sa may bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, tapos kanlurang bahagi ng Central and Southern Luzon, including Zambales, Bataan, at Occidental Mindoro. Apo, dito po ba sa NCR ngayong gabi, Ma'am Charmaine, may inaasahan pa rin ba tayong pag-ulan? Yes po, mataas pa rin po yung tsansa ng mga pag-ulan po dito ngayong gabi. Opo, at bukas naman ma'am ng madaling araw, siguro yung mga manggagaling sa labas ng NCR, mga taga Cavite, mga Batangas na luluwas po bukas, ano ang maaari nilang i-expect ng madaling araw? Yes po, expect pa rin po natin ng mga bandang madaling araw. May mga tsansa pa rin po ng mga pag-ulan at makulimlim pa rin po yung panahon. Pero yung mga pag-ulan po, expect natin na mas konti na lang as compared today. Alright po, para makapaghanda po sila. Ma'am Charmaine, maraming salamat po at ingat dyan sa Pag-asa. Yes po, maraming salamat. Ma'am Charmaine Varilla, ang ating Pag-asa weather forecaster.